Guys, punta na tayo guys sa ano ha. Naglugaw na kayo. Okay, simulan na po natin. Ipapakilala ko po isa-isa ang bumubuo ng Team Diabetes ang magbibigay ng totoong pag-asa sa Pasig. Unahin na po natin ang isa sa pinaka-veteranong konsihal na nanungkulan ng 2 termino bilang konsihal ng Pasig. Hindi lang basta nanungkulan, naging numero 1 pa sa Distrito 2 at magaling na kapitan sa Barangay May Bunga ang nagbabalik ang totoong nakikita, nararamdaman ang nagtatrabaho. Konsihal Suju! Maraming salamat, Miss Mary Ann. Alam nyo, nung nawala ko ako sa panunungkulan, lagi ho kami magkasama ni Miss Mary Ann. Kaya ngayon ang gagawin ko, magsiseminar tayo. Kukuha na kayo ng tao sa kaliwa, tsaka sa kanan, papartner ang dekita kayo. At ang kikitain nyo, Team Diabetes, si Ate Sara para ngayon. Yeah. Anyway, alam nyo, ang lagi ako dito ayan si Ate Arlene sa kawala ng Citizen. Yan yung mga katropa ko nung ako po ay nagpahinga muna. No, kami ay nagnegosyo. Actually, Rosemary, halika. Sabihin ko yung secret nito ha. Kaya ako kumita sa iPhone, isa ako sa dahilan. Tinambakan ko siya ng tao. No, tinambakan ko. Kasi totoo naman yung negosyo. Kaya, blooming ba ako ngayon? Ha? I love you too. Alam mo kung bakit? Kasi umiinom ako ng Burn Active. Saka gumagamit ako ng Aurora Soap. Yan. Anyway, networking na to. Sabi ko nga, itong Dream Homes 2016-2019, nakikita ko yung resulta ng boto ko rito. Siksik umaapaw. Maraming salamat at ginawa niyo akong #1 pa ng 2019. Huwag na natin pag-usapan ng 2022, masakit sa kalooban nyo. Kaya naging paborito kong kanta ngayon. Pag-check nga yung camera, okay ba? Okay lang. Anyway, let's move forward. Ako po, hindi ko makita. Kasama ni Ate Sara sa Team Diabetes. Dahil naniniwala ko sa puso niya. Pero bago tayo tumutong doon, nung pinagkatiwalaan niyo akong konsehal, kasi baka hindi kayo updated, ano ba nagawa ni konsehal? Lagi namin siyang binoboto. Una, ako po ang nagpasa noong 2020 ng isang ordinansa, yung Solo Parent Welfare Act sa lungsod ng Pasig. May solo parent pa rito? Mamaya may regalo si Vice Mayor iyo sa inyo ha, sa mga solo parent. No? Pangalawa, isa rin tayo sa proponent nung pinakikinabangan hanggang ngayon ng mga Pasigueño. Pag may sumakabilang buhay, ano ba yung proyekto ng city government? Project Damayan. Ano ba yung Project Damayan? Libre? Mamaya, yung po pararapol ko. Ano ba? Ayan. So, pwede naman magpa-reserve. Re-reserve ko kayo. Susukatan namin yung taas.
dapat, pwede kayong magpasadya ng kulay. Baka gusto nyo, may design din, floral, o kaya polka dot, pwede. Hindi, joke lang ho yun, ha? Anyway, ang sentro po ng plataforma ni Ate Sara at ng Team Kayatis ay pangkalusugan. At Dream Homes, good news. Good news to, binanggit ni Pres Merian kanina. Pag si Ate Sara po ang nanalo at ipapanalo nyo, alam ko, ako po ang mahawak ng dalawang importanteng komite. Yan po yung komite ng pangkalusugan at ng infrastructure. Okay? Pag si Ate Sara, sa susunod na meeting natin, kung sakaling talaga, pinagkaloob ng nasa taas, wala na tayo sa gilid. Dahil tayo po nasa sa Komite ng Infrastruktura, lalakarin natin ni Capcom si Kay at ng iba ko pang mga konsehal, si Vice Mayor, natin mga konsehal, i-cover call na natin to. Tapos may magandang opisina yung tanggapan. Madali lang naman yung dito ng donation. Madali lang yun. Tandaan nyo lagi. Ano man po ang gawin namin sa konseho. Ang bottom line, tandaan po natin, it's up to the Chief Executive. Pag ginusto ng Mayor, madali. Tama po ba? At yan po ang isa sa pangarap na gustong mangyari ni Ate Sara. Na lahat ng mga espasyo magamit. Actually, isa pa ho, yung multi-level parking. Para hindi naman problema yung mga sasakyan niyo sa kalye. Gagawa na rin po ng multi-level parking. Gusto niyo ba yun? Para sa mga taga-community. Yung po ang mga proyekto po natin. Pero punta po tayo sa pangkalusugan. Dito tayo kagabi. Kung namuluwas po kayo sa baba, may malalaki po kaming billboard. Nakalagay po doon, ito importante po mga taga-Dream Homes. Nakalagay po doon sa malaki namin billboard. Sa Sara Administration, may timeline. 2 years. Bigyan nyo kami ng 2 years. Asahan nyo, itatayo po yung bagong 11-story hospital sa lungsod ng Pasig. Okay, habang tinatayo yung hospital, 2 years ano mangyayari sa PCGH1? Yun muna ang aayusin namin, kukompletuhin namin ang pasilidad at makakaasa po kayo, mga taga-Dream Homes. Sa PCGH, kompleto at sapat ang gamot. Ayaw na ni Ate Sara na yung mamamayan, yung mga bantay ng pasyente o kamag-anak ng pasyente, pipili pa sa labas. Dapat sa loob mismo ng ospital, meron at kompleto po tayo. Tama po ba? Yan po yung mangyayari. Even yung oxygen tank, naniniwala pa kayo? May mga nagiging bisita ko sa bahay, hihingi ng tulong. Konsi, baka pwede makahingi ng tulong, magre-renta kami ng oxygen tank. So dapat kompleto na po yun. At ito yung pinakamaganda, mga taga-Dream Homes. Sisiguraduhin po natin na 24/7 po ang operation ng MRI at CT scan sa mga hospital po. Yes, amen, amen. Ano ibig sabihin? Example, si Mami. Si Mami ang hatol nito, alas 10 ng gabi. Sabi nito kay Mami, Mami, kailangan mong MRI. Dapat alas 10, MRI ka na. Hindi pa namin hihintayin yung alas 8 o alas 10 kinabukasan. Okay ba yun? Yun ang nagkain ng mga plano namin pangkalusugan. Yes, Kaya, yes. samahan nyo kami sa laban ni Ate Sara. Hindi po namin kakayanin. No? At last na po, ito po yung pinaka-importante. At alam ko, magugustuhan ng mga Pasigueño, hindi lang po kayo. Dahil seryoso po kami sa programa, buwan po ng August, nakipag-meeting po kami sa Resorts World. Hindi po kami nagkasino ron. Nakipag-meeting lang. Sino ka-meeting namin? Si Governor Tamayo ng South Cotabato. Sino yun? I-google nyo na lang mamaya. Laging walang lumalaban kay Governor Tamayo. Bakit?
Kasi ho, sa South Cotabato ang ginawa niya, pag na-hospital, paglabas, ni-simple tuling, walang binibitawan. At yan po ang mangyayari sa lungsod ng Pasig. Pag na-hospital po kayo sa PCGH1, doon sa itapa yung PCGH2 na 11 story, kasama na ang child's home. Asahan niyo ho, wala kayo babayaran. Kaya yung mga wala pa ho, pamilya Pasigueño card, kailangan magkaroon na po kayo ngayon pa lang. Alam niyo yun? Yung pamilya Pasigueño card, so si Pres Mary Ana mag-explain kung paano yun. So on the spot ho, kailangan mapa-IDhan kayo at yun po yung magagamit nyo, kayo po yung magiging priority sa mga services ng St. Gerard Charity Foundation. Whatever happens sa May 12, tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Team Kayadis sa mga Pasigueño. Pero mainam na magkaroon na kayo ng card. Bakit? Kasi pag upo namin, meron na kayo. Ito na po lahat ang gagamitin. Nag-request kayo ng wheelchair, nag-request kayo ng gamot, na hospital kayo. Lahat ito na po. So muli po, sana ho, bitbitin nyo. Hindi pala sana, bitbitin nyo na ang Team Kayadis sa darating na Mayo 12. Of course, sa pangunguna ng aming Mayor, Sara Diskaya, at ang ating magiting na boses ng kabataan, Vice Mayor Rio Marucho Bernardo, at ang aming attorney, Ian Sia, bilang congressman. At kaming Fantastic Five, 5 lang kami sa line-up ni Ate Sara. Pero siyempre, 6 yan, meron namang isang taga-pinagbuhanan na pwedeng isama. Si Captain De La Cruz, nakasama ko, pogi-pogi. Miss Aramina, Consihal Winnie Sitchar, Steve Diasis. Okay, alam mo yung number ko sa balota? Ano yung number ko? Paborito nyo to. Number 6. Diba? Okay, ate, ano? Asa niya nag-I love you sa akin? Te, ano ba pangalan ko? Ano pangalan ko? Junjun. Hindi kalilimutan ng mga taga-Dreamong San Junjun. Bakit? Kung wala si Junjun, lahat kayong kababaihan, wala kayong kaligayahan. Ano number ko? 6. Ano pangalan ko? Junjun. Junjun, sex, Junjun. Ano number ni Consi? Ano number ni Consi? 9. Pag pinagsama mo yung number namin, ano? 69. Paborito nyo rin yun? Oh, 69. Okay. Biglang nabuhayan si ate sa 69. Okay ho, magandang tanghali po sa aming lahat at maraming salamat. Kahit mainit, hinarap nyo kami. Ang ibig sabihin niyan, mahal niyo po ang Team Kayadis. Amen, amen. Sige, pinagbuhanan, isang malakas sa balak para reception. Ito, una pa lang natin pagkikita. Pwede po ba na kapag, asan ang left hand natin? Asan ang left hand?